Pinagbabaril ang dalawang security guard na yan na naka-duty sa isang universidad sa Silang, Cavite. Bumulagta ang isang gwardya na ilang beses pang pinagbabaril ng suspect na nasa labas ng gate. Ang isa pang biktima bahagyang nakalakad pero bumagsak din. Dead on the spot ang dalawa. Crime of passion ang isa sa tinitingnan ng mga pulis na anggulo sa krimen. Posible rin daw na isa lang sa mga gwardya ang target ng suspect. Patuloy pang tinutugis ang gunman. Bistado sa magkahiwalay na operasyon sa Maynila ang mga pinepeking tsinelas at signature sunglasses na mahigit 2 bilyong piso raw ang halaga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagpasok ng mga tauhan ng NBI-NCR sa target ng 5 tindahan at isang warehouse sa Maynila, bumungad agad ang sangkaterbang signature sunglasses at eyeglasses na aabot umano sa 2.5 billion pesos ang halaga. Ayon sa NBI, 2 kumpanya ang nagreklamo matapos ma-monitor ang lantarang pamimiki ng kanilang mga produkto. Sinasabi nitong mga nagbebenta ng mga fake items na ito na protektado rin yung kanilang mga mata dahil mayroon itong UV protection. Pero sa totoo lang, wala po. Hindi kagaya ng original na eyewears. Guaranteed yung ultraviolet protection. Pinasok naman ng mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division ang warehouse na ito sa Tondo, Manila, kung saan nasamsam nila ang mahigit 3,000 pares ng counterfeit na tsinelas. Ayon sa NBI, ang complainant ay isang Pilipinong kumpanya. Natuklasan daw ng kumpanyang pinipeke ang kanilang mga tsinelas sa China at dinadala rito para ibenta sa mas murang halaga. Ang estilo nitong grupo nito, ang benta nila is through online. Nawawala ng trabaho yung iba dahil nga sa pagkalugi ng itong mga Filipino company na to. Na-apekto yung income nila. Kakasuhan ng paglabag sa Intellectual Property Rights Code ang mga nasa likod ng paggawa ng mga peking eyeglasses at tsinelas. Sisirain ang mga nasamsam na produkto sa oras na maglabas ng utos ang korte. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang maitutulong sa misyon ng Scout Rangers na Unity at Reconciliation ang amnestiya para sa mga rebelde. Ito ang sinabi ng Pangulo sa 73rd founding anniversary ng 1st Scout Ranger Regiment sa Camp Pecson sa San Miguel, Bulacan. Kumpiyansa naman ng AFP at sinabing tiwala sila sa desisyon ng administrasyon. Makatutulong daw ito sa pagkamit ng isang makatarungan, komprehensibo at matibay na pagkakapantay-pantay habang sinusubukang lutasin ang iba pang problema ng bansa. Bukod sa malamig na simoy ng hangin, feel na ang Pasko sa Mariveles, Bataan dahil sa mga dekorasyon sa munisipyo. Pinuno ng mga ilaw at parol ang gusali at paligid nito. Meron ding malaking Belen, nakatabi ng Christmas tree. May candy house pa. Pinaliwanag naman ng mga puno ng mga nakasabit na Christmas lights at malalaking Christmas balls. Sa San Nicolas, Ilocos Norte naman, naging selfie station ang giant Christmas tree sa loob ng isang mall. Sino ba naman kasi ang hindi magpapapicture sa Christmas tree na abot hanggang sa kisame ng mall? Perfect ding background ng higanteng Christmas tree para sa mga bagets na todo sa selfie. 6 na magkakaanak ang nasawi sa sunog na sumiklab sa barangay Masalukot 1 sa Candelaria, Quezon, kanina madaling araw. Batay sa report ng BFP Candelaria, kabilang sa mga nasawi ay ang isang senior citizen at ang kanyang 5 apo. Sugatan naman ang nanay ng mga bata. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sugatan ng isang lalaki matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa Center Island sa Rojas Boulevard sa Maynila. Wasak ang unahang bahagi ng kotse sa lakas ng pagkakabangga. Nagtamo ng sugat sa ulo ang driver. Ayon sa MMDA, mabilis ang takbo ng kotse kaya nabangga nito ang Center Island sa tapat ng US Embassy. Tingin ng MMDA, posibleng nakainom ang driver. Wala pang pahayag ang driver. Bago pa sumikat, lumahok muna sa singing competition na Popstar Kids sina Julie Ann San Jose at Rita Daniela noong 2005.
Sa pagsalang nila sa Fast Talk with Boy Abunda kahapon, tinanong ang Sparkle Stars kung naging mahigpit ba ang kompetisyon nilang dalawa. Parang hindi naman, we did not see it as a competition eh. Parang magkakapatid kasi kaming lahat. So, between us, kaming dalawa ni Rita, that Close na time, talaga kami close na nun. talaga kami nun. Si Rita ay tinanghal na kampyon ng Season 1, habang si Julian ay kabilang sa mga finalists. That time, Tito Boy, hindi ko talaga inasahan na ako yung mananalo kasi sobrang alam ko yung sila Julie, sila Pocholo, talagang magagaling sila, mahuhusay sila. Gulat ako talaga. Sina Julian at Rita ay parte ng All Out Sunday girl group na Queendom. Kasama sina Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel at Hannah Priscilas. Nakatakda silang magkaroon ng concert na Queendom Live sa December 2 sa Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, Pasay City. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Isang agency sa Maynila ang ipinasara ng Department of Migrant Workers. Dahil nag-aalok umano sila ng trabaho abroad kahit wala silang lisensya. Nakatutok si Von Aquino. Pinadlock ng Department of Migrant Workers ang tanggapan ng 11Cs Immigration Services sa Maynila. Napatunayan daw nilang nagre-recruit ito ng overseas workers nang walang lisensya. Na-surveillance din daw nila ang agency makaraang makatanggap ng sumbong mula sa asawa ng OFW na nagbayad ng 150,000 pesos para makakuha ng trabaho abroad pero hindi pa nakakaalis matapos ang 6 na buwang aplikasyon. Nagpapanggap din daw ang 11Cs Immigration Services na tumutulong sa pagkuha ng work visa. Hindi kailangan ng tulong ng consultancy o immigration service. Pagka nakamit na yung trabaho, pinakamadali na yung pagkamit ng visa. Walang lisensya sa Department of Migrant Workers. Sa kasong ito, nagre-recruit para sa Poland, sinasabi nila, at pinagbabayad ng 250,000 yung mga kanilang sineserbisyo. Si Rica Nanlumo nang maabutan ng pagsasara ng agency. Mag-iisang taon na raw ang application para maging factory worker sa Poland. Nakapagbayad na rin daw siya ng 140,000 pesos para sa processing fee at travel insurance. Ang lagi lang daw sagot ng agency. Magantay-antay lang din po. Yun po yung laging sinasabi nila. Binuhos namin lahat dito eh. Tapos ganito lang yung nangyayari. 5 individual, kabilang ang may-ari ng 11Cs Immigration Services, ang nakatakdang sampahan ng DMW ng kasong syndicated illegal recruitment. Wala doon ang may-ari ng agency nang dumating ang mga opisyal ng DMW. Paalala ni Kakdak sa mga nais magtrabaho abroad. Ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. Lalo na kung may pinapataw na malaking o tinataga na malaking halaga ng pera. I-check ang DMW website para sa mga listahan ng mga lisensyadong agencies at approved job orders. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Hindi makapaniwala si Kapuso primetime queen Maren Rivera sa bilis ng panahon at 8 years old na ang kanyang unika iha na si Zia. Noong Huwebes, nagkaroon ng intimate 8th birthday celebration ng pamilya Dantes kay Zia. May birthday celebration din si Ate Z with her classmates. Ayoko isipin na lumalaki siya kasi ang bilis, 8 years old na, parang hindi, baby ko pa rin. Yung anak ko, mahilig yun sa mga notebook ngayon, tsaka yung mga paggawa ng mga bracelet. Kasi ang hilig niya sa craft talaga ngayon. So yung mga gunting-gunting, alam mo yung mga simpleng ganun yung mga gusto niya. Pagdating sa pag-aalaga at pagdidisiplina, to kaya ni Marian. Strict ako, pero malambing kasi akong nanay eh. So kapag may mali, mali. Paano niya malalaman at walang ibang magsasabi sa mga anak nila na mali yan kundi ang mga magulang. Hands-on parents, sina Marian at asawang si Dingdong Dantes, pero tuloy ang pag-alagwa ng kanilang career. At magkakasama pa sila sa Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Sinasabi ko nga sa inyo, mas mamahalin niyo yung pamilya niyo, mas bibigyan niyo ng time yung pamilya niyo. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Food trip muna tayo. Gutom matapos mamasyal, don't worry dahil bukod sa affordable, mabubusog ka rin sa mga pagkain makikita sa iba't ibang parte ng Maynila. At nakatutok dyan, si Katrina Son. Over
Overloaded ang toppings at maramihan ang serving ng pinipilahang pansit kabagan at batil patong sa kanto ng Blumentritt at Espanya sa Maynila. Ang gamit na pansit mula pa raw sa Cagayan Valley, kaya legit. Talagang di po namin tinitipid sa mga toppings, tsaka yung luto po namin talagang masarap po talaga. Masarap po, tsaka sulit na sulit po, tsaka nakakabusog po. Narito na ang pinipilahan dito ng batil patong at pansit kabagan. Kitang-kita nyo naman, toppings pa lang, talaga namang siksik at umaapaw. Kaya naman, titikman natin ito ngayon. Napakalasa. Ang sarap. Kaya pala pinipilahan talaga to. Kain tayo. 150 pesos ang isang serving ng batil patong at pansit kabagan overload. 120 pesos ang pansit kabagan super special. Kung mahilig naman sa burger, must try ang iba't ibang klase ng burger sa burger stand sa Herrera Street Corner M. Hizon, Maynila. Gawa po siya sa purong beef. Purong beef po siya, tas malaki, ganun. Tsaka juicy, masarap po talaga. Malasa, masarap. Actually, pagka mo order ka sa iba, medyo yung feel mo parang may nanap ko, may kulang eh. Pero dito, sakto na. Masarap, babalik-balikan nyo. Ito na ang kanilang double cheeseburger. Talaga namang very thick at titikman natin ngayon kung juicy siya. Ayan. Sarap. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Natakam ako dun Ako sa rin, nakakagutom, yung keso, ha? Umaapaw yung keso sa burger. Kailangan pa ng guwantes. Mga kapuso, isang buwan na lamang po, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.